Naku po, Kalingap Edo, nakakaawa ang nangyari, gusto nang sumugod sa hospital. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Papasok sila sa mas masukal na bahagi ng lugar, biglang napahinto si Edo. Nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang ulo. Sa una ay inisip niyang pagod lang iyon, ngunit ilang sandali pa, tila umiikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa kanyang noo at bahagyang napayuko. Edo, ayos ka lang ba? Tanong agad ng dalawa niyang kasama nang mapansin ang kanyang pagbabago. Hindi agad nakasagot si Edo. Biglang lumala ang kanyang pagkahilo, parang umiikot ang buong paligid at nawawala siya sa balanse. Napapikit siya at halos mawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Mabuti na lamang at mabilis ang reaksyon ng dalawa, agad nila siyang inalalayan bago pa siya tuluyang matamba. Dahan-dahan nila siyang pinaupo sa isang malapit na bato sa ilalim ng puno. Huminga ka lang ng malalim, sabi ni Luis habang inaabot ang kanyang bote ng tubig. Uminom si Edo at sinubukang pakalmihan ang sarili. Ilang minuto ang lumipas bago unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niyang humuhupa na ang pagkahilo at nagiging malinaw na muli ang kanyang paningin. Salamat, kung wala kayo, baka napahiga na ako kung saan, mahina ngunit taos pusong sambit ni Edo. Dahil sa nangyari, nagpasya silang magpahinga muna at huwag ipilit ang susunod na gawain. Napagtanto ni Edo na mahalaga ang pakikinig sa sariling katawan, at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng mga kaibigang handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa araw na iyon, hindi man nila natapos ang lahat ng plano, may mas mahalagang aral naman silang nakuha, ang tunay na diwa ng pagkakaibigan at pag-aalaga sa isa't isa. Dito kami, sama. Nahihilo kasi kuya ito. Ito. Ay, di ba yun? Di ba yun? Nahihilo si kuya. Hindi tayo, penga. Sobrang pagod ko yan. Kaya pulang na ako sa dugo. Ako, di na pumunta tayo ng laban. Meron kang kalagayan dito. Sapa-sapa ako pambihiya yan. Sabit ko. Nakalipukat tayo. Ingat ka din. Dapat di pa na masyado mainit dito. Tapos may sumbrino ka po. Yan nga, nakalimutan ko. Sabi. Kaya, siguro mapatingin ako mamaya guys. Napatingin tayo mamaya. Natagal ko naman at nararamdaman. So para gusto tayo may ito. Mahirap nga din talaga, yun no? Kakaano tayo lalo ang mapasama. Tayo ang kailangan. Sarili natin kailangan tulong, hindi natin na pinapansin. Sobrang kahanap buhay natin natutulong sa Napabayaan ang sarili. Buti kami po eh, hindi bata pa kami, hindi po kami nalulap siya. Buti na lang, may kasama kung tulo-tulo, delikado rin eh. Kung nasulong nga po kuya, pag napapanood namin, nakita din namin bago magtuling kayo po. Meron po nag-iisip dito lang. So ayan, paano muna tayo yan? Kahit wala lang minuto, rest muna tayo dito. Tingin ka po muna dito kuya. Tingin po kuya. Grabe ang ganda. Nakaramdam na kayo ng ganito, na medyo ano. Di ba po kuya, minsan lang kami upo para gala-gala. Ay, ibig sabihin. Kami nakapunta ng mga lalayo. Ganito. Ako lagi. Ako lang. Di ba lagi daw? Cellphone po. Tumatay, nakahilo po. Nakahilo, no? Ay oo, kasi cellphone ko kuya, sobrang anong ginagawa? Saan ginagawa? Sa bagay. Wala akong ginagawa. Nalimutan mo na po ano. Yung pagkain po kuya, huwag mong pababayaan po. Yun lang po nakakano sa atin, yung mga masustansya pagkain. Huwag ka na po naiinom mo masyado ng ano, soft drinks. Tapos yung ano, mga hindi maganda sa katawan ng mga pagkain. Yun talaga. Kailangan natin mag-alagaan sa sarili. So siguro mamaya, punta tayo sa sentro para mapacheck up na lang ako ngayon. Para isang bagsak na lang guys. Kasi mahirap pa rin ito.
Mahirap tiisin yung ganitong yung nangyayari sa katawan ta. Mahirap na, baka daan pag nagkataon, nakamotor tayo, mag-collapse. Nararamdaman ko na rin ito dati pag nag-gym